Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way, magpapakilala lang ako guys. Ako pala si Jap. So yan guys, since full moon na sa mga gusto pong humabol sa ating ritual, limited slot, ayan, humabol na po kayo. And sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook. Ayan, message nyo na lang ako guys, okay? So titignan natin kanino bang love reading etong masasagap natin ngayon. Okay, kanino ba itong love reading, spirit guide? Doon muna tayo guys sa energy. Keep your heart. So, nakikita ko dito guys na parang medyo nakapag-isip-isip ka na kailangan mo nang ingatan yung sarili mo. Okay? So, pwedeng iniingatan mo yung energy mo sa person mo. Or, pwede rin naman guys na medyo distant ka sa kahit na kanino. So, I think mas nagpo-focus ka muna sa self-love. Okay? So, yan, first quarter moon in Libra. So, pwedeng ang daming nangyari nitong first quarter sa inyo and hanggang ngayon, parang nafe-feel mo pa rin. So, I think yung iba sa inyo nasa healing na, nakaka-recover na kayo. Okay? Unti-unti nang tinatanggap. Pero napapansin nyo guys, yung pwedeng pagbabago nangyayari dito sa relationship na to. Okay? So, titignan pa natin kanino itong love reading. Meron tayong unsure kindness self. So, I think yung iba sa inyo, medyo nag-isolate ka dito kasi parang hindi na worth it, no? So, nakikita ko yung iba sa inyo, tinatry mong maging mabuting tao. Okay? Sa abot ng inyong makakaya. Nandun ka sa point na nagpapakatatag ka and nag-focus ka rin sa career mo ngayon, okay? So, nakikita ko dito guys, nakikita ng person mo yung pagiging self mo dito. Kaya nga gusto niya suklian. Pero tingnan natin, bakit ano nangyari? Let your fears dissolve. Medyo distant ka lang kasi pwedeng takot ka dito sa connection na to. May something sa person mo na natatakot ka ng sumugal ulit or natatakot kang bigyan ulit siya ng chance. Pwedeng may nangyari kasi sa connection nyo na, alam mo yun, parang nahihirapan kang tanggapin sa sitwasyon nyo. Okay? So, I think si person mo ngayon, tinatry niya rin i-isolate yung sarili niya. Siguro may misunderstanding lang, no? Kung kayo ay magka-relasyon pa rin naman, nagkakaroon kayo ng misunderstanding ngayon. Parang hindi kayo guys nag-uusap, ayan no, contact, no? Tignan natin, meron tayong be humble. So guys, yung pinapakita sa akin dito, ayan, be humble. Tinatry ni person ngayon na magpakabuting tao. Ayan, nagpapakabait siya eh. So, parang meron siyang binabago sa sarili niya ngayon. Okay, so titignan natin guys yung energy ng person mo. Energy ni person, spirit guide. Oops. Energy ng person mo. So, nakikita ko guys, mahal ka ng person mo, no? Collaboration, nanghingi siya ng tulong dito. I think sa ibang tao, parang gusto niya guys ng tulong kung paano niya ikaw ulit susuyuin. So, pwede meron siya guys mga kinakausap dyan. Okay? So, kung makikita mo, ito kasi guys, once, passionate yan. So, nandun yung love and yung pagiging pure ng person mo. Parang, alam mo yun, willing talaga siyang manuyo sa inyo, no? Nakikita ko yung pagiging pure na tong person mo sa sitwasyon nyo ngayon. Ayan, no? Mahal na mahal ka ng person mo and kahit sabihin pa natin, guys, na nasasaktan ka sa nangyari, kaya medyo naging distant ka or pwedeng nauwi kayo sa hiwalayan to, no? Pero si person mo, guys, gusto niya talaga mag-effort, kaya nga nangingi siya ng tulong sa ibang tao, pwedeng malapit sa inyo. Pwedeng sinasabi na, stalk mo nga si ano, kausapin mo nga si ano. Ayan. Pwede kasing naka-block ba to? Binlock mo ba si person? Tignan natin kanina itong love reading. So, malakas ang energy ng dito, Libra, Capricorn, Cancer, and Leo. Pero malakas ang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Meron tayong the Star.
So, yung pinapakita sa akin dito, guys, ano nangihinayang na yung person mo na i-cut itong relationship na to. Okay, nangihinayang na siya na bitawan ka kasi pwedeng marami na kayong pinangarap. Actually, kasama ka niya sa pangarap niya eh. So, kung sakaling bibitawan ka na lang niya ng ganun-ganun lang, parang alam mo yon, parang feeling niya hindi siya nabubuo, no? And siguro may mga pangarap na rin kayo na bumuo ng pamilya na itong taong to. Okay, kahit na nakakita ka niya na someone na medyo may pagkaisip bata, parang ganun yung tingin niya sa inyo. Mahal na mahal ka nitong person na to. Tignan pa natin. Meron tayong hermit. So, naguguluhan siya ngayon, nag-iisip, nagpaplano, paano kanya guys, paano kanya kakausapin. The High Priestess, ayan. So, ito kasi guys, parang pakiramdaman, no? Pinapakiramdaman mo lang si person, ano yung magiging plano niya rito. Okay? Siguro mas maganda na maging matured kayo sa relationship, no? Kung willing pa kayong balikan yung person nyo, hindi sagot yung laging hiwalayan, no? Na parang maghiwalay na lang tayo, ganyan. Napaka-immature na yun, guys, no? Siguro na dapat nandun na kayo sa point na pinag-uusapan nyo na. So, kung hindi naman binibigay ng person mo yung sagot na gusto mo, doon ka mag-decide. And kung makikipaghiwalay ka sa person mo, dapat paninindigan mo yan. Kasi nga, napakaisip bata ng every time na mag-aaway, laging hiwalay yung solusyon. Okay? Kasi parang ganun yung sitwasyon na to. On and off siya, guys. Maghihiwalay, magsasama. So, minsan kasi guys, ginagamit yung salitang maghiwalay na para, alam mo yun, panakot lang naman yan eh. Pero deep inside, guys, mas nasasaktan pa minsan kung sino yung mas nakikipaghiwalay. Okay? Siya pa yung parang hindi niya matanggap na, ay, maghihiwalay na pala kami. Okay? Tignan pa natin. Tignan pa natin. Meron tayong Ace of Cups. Grabe. Overflowing, no? Nakikita ko guys na mukhang hindi mo na mapipigilan pa yung nararamdaman sa inyo ng person mo. Napaka-pure. Pero ikaw, nakikita kita na someone na Eight of Cups kasi guys, pag talikod eh. Nandun pa yung love, pero mas pinipiling tumalikod na lang. So, ikaw yung mas lumalayo na dito eh. Ikaw yung mas nakikita kong hindi mo na kinakaya, no? Nakikita ko yung paghihirap at siguro yung mga sacrifice mo. Parang hindi mo na kaya talagang i-take. Parang gusto mo na lang mag-i-heal, gusto mo na ng peace of mind, ayaw mo na ng ganitong magulo. Parang hindi naman para kontrolin si person, pero siguro yung point mo lang din dito is pakinggan ka, maunawaan ka, and yun yung bagay na hindi mo makita sa person mo, or wala siya guys kahit sense of responsibility doon sa relationship mo. Hindi siya guys, parang napaka-irresponsable niya dito sa relasyon na to. Okay? Tignan natin. Meron tayong King of Cups. King of Cups. So, nakikita ko itong person mo na someone na nag-aantay lang. Ayan, no, kinikip ka pa rin yung bottom of the deck. Kinikip ka pa rin niya. So, yes, sabihin na natin na nasaktan ka niya. And isa pa guys, sa pinaka-nahihirapan ka dito, siguro kasi merong nangyari na nahuli mo si person kasi lumalabas ito yung bottom of the deck. Ayan no, inuulit na naman niya yung mga maling ginawa niya sa inyo. Pwedeng may third party at hindi mo na kaya guys, sikmurain pa yung ginagawa sa inyo ng person mo. Ayan no. Paulit-ulit kang sinasaktan, nahihirapan ka sa ginagawa niya, or sabihin na natin guys na nag-entertain siya ng ibang tao, mas magaling pa siya sa ibang tao. So, nahihirapan ka dun sa ginagawa ng person mo. Okay, nahihirapan ka ng parang magtanga-tangahan dito sa relasyon na to. So, siguro kung ako yung tatanungin nyo guys, piliin mo yung sarili mo. Hindi mo kailangan magtanga-tangahan dito. Hindi mo kailangan na ipilit pa yung sarili mo, like magpatawad ka ng paulit-ulit sa taong manloloko. Okay? Lalo na kung may, di ba, may mga nakasex na siya. And pwedeng paulit-ulit na to guys. Pero guys, ito ha, sinasabi ko sa inyo, fear yung love niya. Willing siya magbago. Pero kahit na, di ba? Di ba? So, dapat piliin niyo pa rin yung taong mahal ka at hindi ka sasaktan. Kasi, eto ha, sinasabi kasi ng person mo dito, mahal ka niya. Pero kung mahal ka niya, dapat, umpisa pa lang, hindi ka niya sinaktan. Pero eto na nga yung nangyayari, nasasaktan ka niya dito. Titignan natin guys yung nararamdaman ng person mo.
Okay, kunin natin guys yung card. So, by the way, umorder pala ako ng mga bagong card natin para sa ating love reading. Ayan. Antayin na lang natin. So, tignan natin ano yung nararamdaman ng person mo dito sa relationship na. Nararamdaman ng person mo sa relasyon nyo. Meron tayong strength. Diba? Gusto niya pa rin talagang maayos kayo kasi strength to eh. Pagka ito yung lumabas, ibig sabihin, may paghahabol. May paghahabol siyang gagawin. Gusto niya pa rin mabuo kayo. Pwede ngang buo pa rin kayo. Baka nga nagsasama pa rin kayo. Pero siguro habang tumatagal, parang kahit anong gawin niya na yes, buwabawi siya, hindi niya na guys kayang patawarin pa eh. Nandun na yung issue nyo na nagkaroon na siya ng iba. Meron ng cheating, no? Strength. So, parang kaya lagi nagtatalo, madalas yung pagtatalo rito. Tignan natin, so Leo energy to. Ano yung tingin ni person mo sa'yo ngayon? Paano kanya tinitignan dito sa sitwasyon ngayon? Meron tayong, ayan, 5 of Swords. Nakikita kanya na someone na parang ina-isolate mo na yung sarili mo. Nakikita kanya na someone na umaalis ka na dun sa connection na to. Okay, umaalis ka na, nararamdaman niya na nasasaktan ka na. Sino ba naman ang hindi aalis, 'di ba? So, for my opinion, siguro piliin mo yung taong kaya kang irespeto. Okay? Kung hindi ka na kayang irespeto nitong taong to, guys, mahirap na itong ayusin. Okay? Tignan natin. Tingnan natin yan. Okay, ano yung plano ng person mo dito sa relationship na to? The Hermit to. Nag-iisip pa rin siya guys ng mga plano niya. Nakadepende to, no? Kasi inaantay ka niya eh. Nakadepende to kung pababalikin mo ba siya ulit sa buhay mo. So, once na pinabalik mo to, dun siya guys, magsisimulang magplano. And nakikita ko etong person mo, ano to eh, parang nag-aantay lang siya na i-chat mo or mag-usap kayo ulit. Kasi nandun yung love. And siguro LDR kayong dalawa, yan no? Malakas yung pakiramdam niya na maayos pa to. Kahit na parang nagtataray ka dito, kahit na nakikita niya na parang medyo dominante ka na dito sa relationship na to, parang nararamdaman ka pa rin niya eh. Okay? So, nakadepende kung paano mo siya kakausapin, kung paano siya guys magkaplano dito sa relasyon na to. So, tingnan natin ano naman ang outcome. Outcome. Meron tayong the Hangman. Naninimbang pa rin siya guys, no? Nasa komplikadong sitwasyon si person ngayon. Feeling ko parang minalas to, no? Nagkaroon siya ng paulit-ulit na third party. Then parang hanggang sa hindi rin naman nag-work out yung relationship niya sa third party. Or pwede rin naman guys na meron kayong, pwedeng wala kayong label na tong taong to. And sa malinaw na pinapakita sa akin dyan guys, pwede na etong person mo na to, parang hindi nag-work yung relationship nila. Then kaya bumabalik siya sa inyo. 'Di ba? Ibig sabihin, iniisip niya pa rin guys yung sarili niya. Iniisip niya pa rin yung sarili niyang kapakanan, kaligtasan niya. Medyo selfish nga etong person na to. Okay? Tignan naman natin guys sa side mo. Zodiac sign pala muna ni person. Meron tayong Libra, Sagittarius, Leo, Capricorn, Taurus, and Pisces energy. Meron tayong Sagittarius, Virgo, Scorpio, Libra, and Capricorn energy. Meron tayong Pisces, Gemini, Aquarius, and Libra energy. Puro Libra, no? Capricorn, Taurus. Malakas ang energy ng mga Libra. So, sa side mo, ano yung nararamdaman mo kay person? Nararamdaman mo sa person mo? Meron tayong Page of Cups. So, nararamdaman mo sa person mo yung frustration. Oo. Nararamdaman mo naman bumabalik siya, pero nasasaktan ka eh. Hindi mo kayang magalit sa taong to. Actually, nagpapatawad ka pa nga eh. Ang problema lang dito guys, eto yung energy mo. Nasasaktan ka na, nahihirapan ka na parang
pabalik-balik ka na lang sa buhay ko. Parang ganyan. Paulit-ulit mo lang din naman ako sinasaktan. So, para sa inyo guys, ano pang sense na patawarin mo kung paulit-ulit lang din naman niyang ginagawa? Pwede yun yung frustration mo dito. Ramdam mo rin na nag-aantay siya. Yan o. Diba? So, tingnan natin ano naman yung tingin mo kay person dito sa connection na to. Tingin mo kay person. Meron tayong, ayan o, ramdam mo naman na mahal ka naman niya, pero bakit niya pa ito ginagawa? Parang sinasabi nito na kung mahal mo ko, bakit mo ito ginagawa sa akin? Ba't paulit-ulit mo itong ginagawa sa akin? Ba't paulit-ulit mo ako sinasaktan? Mahal mo pala ako dapat hindi mo ito ginagawa sa akin. Parang ganon. Kasi ito guys, love to Si Eight of Cups, nandun yung, yung passion, nandun yung pagmamahal ng taong to. Pero tumatalikod siya. So parang, naiinis ka na sa ginagawa nitong taong to. Kasi, mahal ka pala niya, pero bakit ganito yung pinapakita niya? Diba? Okay, so tignan natin. Ano naman yung plano mo dito sa connection na to? Ano yung magiging plano mo sa connection na to? Queen of Wands. Actually, ito guys, pwedeng self-love to Okay, ramdam mo na parang puro kamalasan na lang yung dulot sa inyo itong taong to. Kaya parang mas gusto mo na lang mag-self-love. Okay, so, pwede magbago yung isip mo. Okay? Queen of Wands. Tignan natin ano naman yung outcome sa side mo. Celebration. So, may nakikita ko dito guys na pwedeng meron kang isa-celebrate and siguro, nasa healing ka na, mas pinipili mo na lang yung sarili mo and mas pinipili mong umalis na dito sa taong to kasi hindi na worth it, no? Hindi na siya worth it ipaglaban. Masyado na guys, selfish etong person mo na to para piliin mo pa siya. Okay? Sige, tingnan natin yung zodiac sign sa side mo. Meron tayong Libra, Sagittarius, Scorpio, Aquarius, Capricorn, and Pisces. Meron tayong Gemini, Taurus, Pisces, Aries, and Cancer. Pisces, Capricorn, Taurus, Gemini, and Libra energy. Kuha tayo guys na 3 card in the near future. Meron tayong pag-aantay guys. So, nag-aantay pa rin siya rito. Wish card. Oh, happy family. Alam mo, gusto niyang ibigay sa inyo to, no? Siguro once sa patawarin mo siya, guys, parang ipapangako niya talaga yung pagbabago. And kung may pamilya kayo, pwede kasi, guys, sisin-sisin na to sa mga ginawa niya, no? Sa pamilya niyo, pwedeng, naiisip na rin naman niya na siya yung sumira dun sa pamilya niyo, sa magandang pagsasama niyo. And naramdaman din naman niya na, yes, napaka-selfish niya, na mas pinili niya yung last. Mas pinili niya yung sariling kaligayahan niya nang hindi niya guys pinag-isipan ano yung magiging outcome. So ngayon guys, feeling ko kinarma ng sobra-sobra tong person mo na to. Okay, iniwan siguro to ng third party or hindi talaga sila guys naging goods. Talagang nag-away sila and kaya nga siya babalik sa inyo kasi mali yung third party, mali yung pinili niya. Diba? Last option ka ni person. Advice. Okay, advice. Attraction. Ayan, alam mo marami nagkakagusto sa inyo. May itsura ka naman. Huwag mo nang hayaan yung sarili mong masaktan ka na naman. Meron tayong religious factor. Foreigner ba to? Or magkaiba kayo talaga ng paniniwala? Or pwedeng magkaiba kayo ng relihiyon? Kaya nahirapan ka. Siguro Muslim. Kaya normal sa kanila. Meron tayong release your ex. So ayan, kailangan mo na munang dumistansya sa ex mo. Na paulit-ulit ka na lang sinasaktan. Okay? Hindi na to guys nagiging worth it sa mental health mo. So, piliin mo yung sarili mo and huwag mo nang hayaan na saktan ka pa ulit na tong taong to. Okay? Tignan natin guys message ni person sa'yo. Message ni person sa'yo. Meron tayong time will tell. So, ayun. Parang, para sa kanya, parang bahala na yung panahon. Panahon na lang ang magsasabi kung maayos pa tayo. Parang ganyan. Meron tayong don't pressure me. So, yun, pinipressure mo rin siguro siya. Siguro pinapipili mo siya. Diba? Kung nag-uusap kayo, yung kabit mo or kami, yung ex mo o kami, parang ganyan. Yung third party or kami. So, napipressure siya sa pagpili. Actually, kung mahal ka niya, hindi yan mag-pressure eh. Alam niya dapat kung ano yung pipiliin niya, diba? So, tignan natin guys, ano yung message ni person sa'yo. Meron tayong your mind forever and ever.
Okay, so I wish you were mine. Matagal na ba kayong hiwalay nito? Kasi may nakikita ako sa person mo na something na kakaiba. I think mahal ka naman talaga niya. Pero selfish lang talaga tong person mo. Oo. So yun guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po lahat. God bless and love you all. Bye-bye.